Tama ba ito pong isinampang kaso ng Office of the Ombudsman o plunder at graft case laban kay Senador Jinggoy Estrada, mga tol? Kung kayo po'y naniniwalang tama ito, type 1. Kung hindi naman, type 2. Ito po kasi ay talagang pinag-uusapan sa mga oras po na ito mula po kaninang umaga sapagkat formal na pong sinampahan ng kasong plunder at graft case kasama pa ng mga ibang individual, ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Sa balita po kaninang nakala po natin, ang mga personnel sa pangunguna po nitong si Attorney Miko Clavano, ang Assistant Ombudsman, ay formal pong naghain ng reklamo sa Sandigan Bayan. Kanina po ito, 4 hours ago, mula po sa GMA News, Ombudsman has filed plunder and graft charges versus Senator Jinggoy Estrada in connection with the flood control controversy. No? Bagamat ito naman po ay akusasyon pa lamang, pero masasabi po natin na para bang kasi di pa naman napapatunayan ito sa ikatlong pagkakataon na walang kadala-dala ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya sa ikalawang tanong po natin, mga tol, naniniwala po ba kayo na wala pong kadala-dala itong si Senator Jinggoy Estrada? Type 1 kung kayo po'y naniniwala at type 2 naman kung kayo po'y hindi naniniwala. Pero so far, wala po akong nakikitang nagtatype ng 2. Sa unang tanong po natin, kung tama lamang bang sampahan ng kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada, lahat ng nakikita ko ay number 1 ang isinasagot. Yung ikalawang tanong natin, ito po ay, ano ba yun? Nawala ako bigla doon sa iniisip ko. Sa ikalawang tanong po natin, kung kayo po ay naniniwala na si Jinggoy Estrada ay dapat lamang din sampahan ng kaso, parang hindi yun yung iniisip ko, nawala ako sa wisyo. But anyway, mamaya maiisip ko ulit yan. Ipaalala nyo na lamang sa akin pag alala ninyo rin. Balikan muna natin ito pong sitwasyon. Ano ba meron dito po sa kasong kinakaharap? Naalala ko na. Wala bang kadala-dala ito pong si Senator Jinggoy Estrada, mga tol? Kung kayo po'y naniniwala na wala siyang kadala-dala, type 1. Ang daming naniniwala talaga na una, tama lamang pong sampahan ng kaso. Pangalawa, walang kadala-dala. Pero again, sa walang kadala-dala, dahil ikatlong pagkakataon po ito, nililinaw lamang po natin na hindi pa naman po ito convicted. Ito po ay akusasyon pa lamang ng Office of the Ombudsman. Bakit po natin sinasabing maaaring walang kadala-dala itong si Senator Jinggoy Estrada? Kasi ito po yung kasaysayan ng mga kaso pong kanyang kinaharap. Sa balita po ng DZMM Radio Patrol, ang pagsasampa ng Ombudsman ng kasong graft at plunder kay Senator Jinggoy Estrada ang magiging pangatlong beses na maiuugnay ang senador sa issue ng korupsyon. Pangatlong beses. Manteting talaga. Noong 2001 ay inaresto si Estrada dahil sa issue ng weteng, habang noong 2004 ay naiugnay siya sa issue ng Priority Development Assistance Fund or 2014, Mali yung pagkakatype dito sa binasa ko. Ito po, nakikita naman natin sa infographics. Basahin ko po. 2001 or Senator Jinggoy Estrada at ang issue ng korupsyon. 2001, inaresto si Nooy Mayor Jinggoy Estrada at si dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa issue ng ill-gotten wealth mula sa operasyon ng weteng at tobacco excise taxes. 2014, inaresto si Senator Jinggoy Estrada matapos maiugnay sa issue ng pork barrel scam. At ngayon, 2026, maaaresto kaya ulit siya, mga tol? Ikatlong tanong natin. Kung kayo'y naniniwala na maaaresto si Senator Jinggoy Estrada sa ikatlong pagkakataon, type 1. Kung hindi naman, type 2. Kasi ngayon pong 2026, katulad po ng binasa natin sa balita kanina, kinasuhan ng Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada ng kasong graft at plunder.
matapos makonekta sa issue ng flood control scandal. Pakinggan natin ang balita, kaugnay po niyan mga tol. Office of the Ombudsman has formally filed plunder, graft, and bribery charges against Senator Jinggoy Estrada and former Public Works Secretary Manny Bonoan before the Sandigan Bayan. And for the details, we have mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, what can you tell us about the cases? Denise, so far, before 1 p.m. today, Assistant Office of the Ombudsman Amico Clavano went here in Sandigan Bayan to file the formal charges or cases of plunder, graft, and bribery against Senator Jinggoy Estrada and other former officials of the Public Works Department. And this is in connection with the anomalous flood control projects of the government. We can recall so far that Estrada has been implicated by then DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Fernandez, saying that Estrada got a 30% kickback from 355 million pesos worth of flood control projects. We are yet to see still there is the paper filed by the Office of the Ombudsman, but this is by far the third plunder case filed against Estrada. Ikatlo, no? Grabe talaga mga tol. Tanga kasi tayo. Ay, sorry. Tanga lang kami na mga bumoto kay Senator Jinggoy Estrada. Bakit naman kasi kasama sa unit team eh? No? Anyways, wala tayong magagawa kung hindi aminin na ang pagboto po natin kay Senator Jinggoy Estrada ay isang malaking katangahan. At ako po'y umaamin sa pagkakataong ngayon dahil may kaso naman kasi na before pinagkatiwalaan pa po natin o kaming mga bumoto. No? Kayong mga hindi bumoto kay Senator Jinggoy Estrada, matatalino kayo, magagaling kayo, and dapat lamang kayong purihin dyan. Pero kami, na bumoto kay Senator Jinggoy Estrada, aminin na natin na naging tanga tayo dyan. Wala namang masama sa umaamin eh. Di ba? Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. For these cases filed against Senator Jinggoy Estrada, Arles, would this affect his capabilities to perform his duties in the Senate? That is very much possible, Denise, because as based on our research and with the jurisprudence, plunder case is a non-bailable case. It is a capital case, and this has actually been handled by or faced by Estrada before. And of course, the big question or the elephant in the room right now is when Estrada will be captured or the arrest warrant will be released by the Sandigan Bayan. In our estimate, it will be within 24 to 48 hours before the warrant of arrest will be released. And tandaan nyo yung salitang within, ha? Within 24 to 48 hours. Ibig sabihin kahit bukas pwede. Kasi pasok yan sa 24 hours or 48 hours. Kung magiging mabilis ang aksyon ng Sandigan Bayan dito at maglalabas kaagad sila ng resolution and eventually the issuance of warrant of arrest, possibly bukas baka iserve na ang warrant of arrest dito po kay Senator Jinggoy Estrada. At considering na Saturday and Sunday ang susunod na mga araw, kung wala ang issuance bukas ng warrant of arrest, baka by Monday na yan. Ano? Pero siguro, the most na o pinakamatagal nang itatagal niyan ay linggo. Tung darating po na Lunes hanggang Biyernes. Ano, yung susunod po na linggo. At definitely, kapag lumabas po ang warrant of arrest nitong si Senator Jinggoy Estrada, sa mga naging cases naman niyang kinaharap before, meron naman siyang na-establish naman na kredibilidad sa parte na ito, no? Yun ay ang sumuko at harapin ang kanyang kaso. Wala sa kasaysayan nitong si Senator Jinggoy Estrada na tumatakas o umiiwas sa mga isinampang kaso laban sa kanya sa mga nakalipas na panahon. Hindi lamang natin alam ngayon. Kasi iba ang sitwasyon ngayon. Dahil si Ombudsman Boying Remulla, ang ombudsman, galing siya sa Department of Justice kung saan siya po yung nagpasimula ng tinatawag na bago ma-file ang kaso sa korte, dapat ito po ay merong certainty of conviction. No? Yun po ang pinagkaiba ngayon eh. Hindi katulad dati, basta magpapile na lamang po ng kaso, kahit walang kasiguruhan, ang conviction. Ngayon,
meron na pong tinatawag na finding of probable cause with certainty of conviction. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. He cannot ask for the Senate custody because the Senate is currently not in session for Thursdays and Friday. So we can expect that he might be arrested before this weekend or Sabi nung reporter, di ba, hindi siya makakapaghingi ng Senate protective custody. Actually, ang protective custody ng Senate ay wala naman po pinaghuhugutang legal na basihan. In fact, yung ibinigay nga pong protective custody kay Senator Bato de la Rosa, which is ngayon nagtatago, ay kine-question ng napakarami pong legal experts at sinasabing hindi yan tama. Pero sa parte ni Jinggoy Estrada, lalong-lalong hindi siya mabibigay ng protective custody considering na magkaiba po yung sitwasyon nila. Ang pinagugutan ng protective custody ni Bato de la Rosa sa pamamagitan ng leadership ni Alan Peter Cayetano ay nakaangkla sa kasong kinakaharap nito sa International Tribunal. Kay Senator Jinggoy Estrada ay local court. In fact, sinabi nga po ni Alan Peter Cayetano, hindi niya kayang protektahan si Jinggoy Estrada dahil iba yung sitwasyon ni Bato de la Rosa at nitong si Jinggoy Estrada. Si Bato de la Rosa ay umaharap sa paniniwala nitong si Alan Peter Cayetano na foreign court, which is alam naman natin na hindi po yun foreign court at bagkos yun ay isang international court. Samantala ito pong si Jinggoy Estrada ay humaharap sa local court na meron po talagang precedents na sa nakalipas po na panahon na siya na rin mismo ang halimbawa. Siya po ay dating senador na inaresto at nakulong, no? At sa iba pang pagkakataon, while the Senate is in session, inaresto din po sina namayapa pong Juan Ponce Enrile. Ito pong si Congresswoman Leila de Lima na nung mga panahong iyon ay senador. At siyempre ito pong si former Senator Antonio Trillanes. Monday, which of course we need to see, and of course we will wait for him here in Sandigan Bayan. Linawin lang natin, Arles, na plunder is again a non-bailable case and carries a penalty or a punishment of life Of imprisonment. reclusion perpetua. And the only scenario where he can be temporarily released ay kapag napatunayan na siya'y mapawalang sala. Tama, Arles? That's not Denise. Estrada, despite the plunder being a non-bailable case, can still file for a petition for bail. That is what Senator Revilla did in his malversation case because that also is non-bailable. So, Bakit po pwedeng mag-file ng petition for bail despite the fact that the ombudsman has recommended no bail, no? Ito po yung balita din, kaugnay niyan eh. The ombudsman recommends no bail in the plunder and graft charges filed against Senator Jinggoy Estrada, ex-DPWH Secretary Manny Bonoan, and other officials to pursue, hold, and other officials. And after dyan, yung to pursue, hold departure order. Ganito lang naman kasi kasimple yan, mga tol. Ang bawat akusado ay may karapatan po talagang magpiyansa, no? Kaya nga kung dapat ang bawat isa po sa atin, hindi dapat ang bawat isa po sa atin, hindi lamang mga abogado, kundi lahat ng mga Pilipino, alam kung ano po yung nakatadhana sa ating saligang batas sa Article 2, mula po Section 1 hanggang Section 22. Ang tinutukoy po natin ay Bill of Rights. Ang Bill of Rights po ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung unang section hanggang Section 11 ay pertains to general rights, no, bilang isang tao, bilang isang Pilipino, no, mula Section 1 hanggang Section 11, from the right to due process and equal protections of the law to the rights of every individual na magkaroon po ng sariling abogado. And syempre, pagdating po ng ikalawang parte, nandiyan po yung tinatawag na specific. Ang Article 12 to Article 22 ay nakatutok sa karapatan po ng bawat Pilipino na isang akusado, no? Iyon po ay partikular lamang sa mga akusado. At kung babasahin po natin, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko,
tingnan na nga lang natin kung Section 13 po iyon or Section 14. Nakalagay po doon, hindi na kasi tayo nagtuturo kaya nakakalimutan ko na. Sa Section 13 po nito, nakalagay po rito ang mga sumusunod. Ito po ay patungkol sa piyansa. All persons. Di ba? Nakalagay po all persons. Kaya kung hindi muna natin babasahin yung exceptions, nakalagay po dyan, shall be for conviction. Ha? Huwag muna natin basahin yung exceptions. All persons shall be for conviction be bailable by sufficient sureties among other things. 4 na klase po kasi yun eh. No? Konting aral tayo. Pag sinabing pagpapiyansa, 4 na uri. Para hindi kayo makalimot, yung isang kilalang eskwelahan na PCCR dito sa Manila, yun po yung palatandaan. Property bond, surety bond, no, corporate surety bond, cash bond, at saka yung tinatawag po na recognizance. Kaya PCCR ang acronym sa mga nag-aaral po ng criminology para di nila makalimutan. Pero in every rule, there is always an exceptions. No? At ito na po yung magpopol sa pinag-uusapan po nating kaso ngayon. Kasi ang kaparusahan po noon ay reclusion perpetua. Ang paglabag po sa Republic Act 7080 ay reclusion perpetua. Teka lang, baka magkamali ako sa number. 7080. Yan, Plunder Act. Ang kaparusahan po dito ay reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years. Pero meron din po itong titingnan na isa pang kondisyon. At ito po yung malakas ang ebidensya. Dito ngayon huhugot yung mga sinampahan po ng kasong plunder para po eventually kahit nasa exception siya na hindi dapat sila makapagpiyansa, ang i-argue po nila sa korte katulad ng gagawin ngayon ni Jinggoy Estrada kung sakaling labasan siya ng warrant of arrest at yung ginagawa ngayon nito pong si Senator Bong Revilla ay patutunayan na mahina po ang ebidensya. Pero ang burden kasi ng pagpapatunay na malakas ang ebidensya on the other hand, hindi po nasa parte ng mga inaakusahan kung hindi nasa parte po ng mga nag-aakusa or the prosecution. Ang gagawin po ni Senator Jinggoy Estrada, di ba, katulad ng ginawa ni Senator Bong Revilla, ay magpapailamang po sila ng petition for bail. Tapos ito ngayon ay aaralin ng korte at ang gagawin naman ng prosecution, patutunayan po na malakas ang kanilang ebidensya. Kapag hindi po napatunayan ng prosecution or ng ombudsman na malakas ang ebidensya laban kay Bong Revilla at dito na kay Jinggoy Estrada, papayagan po itong makapagpiyansa. Pero malamang sa malamang mga tol, 99.9% baka hindi po makapagpiyansa. Ito pong si former Senator Bong Revilla at ngayon Senator Jinggoy Estrada. Despite the case being non-bailable, they can still file for petition for bail. Okay. That is where the judges of the court, whatever division, will handle his case. If the evidences against Estrada is strong or the evidence's guilt is also high, depending, of course, with the witnesses that will be presented by the prosecution as the trial progresses. And has the camp of Estrada or Bonoan or any of the other respondents responded or say anything about this development? We are yet to receive response from their end, Denise, but we will try our best to get, of course, their side of the story. At dahil po dyan, wala pa silang balita nakaalap, dahil sa social media, meron naman tayo na, no? At alam nyo na rin siguro po ito. Nagpahayag na po si Senator Jinggoy Estrada ng kanyang sentimiento kaugnay po nito. At ito po ay nakapost sa kanyang Facebook page na Jinggoy Estrada. Nakablock po ang aking main page dito, yung top 1 Facebook page ko. Binlock ako ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya ang gamit po natin ngayon, yung profile ko mismo. Hindi niya na-block yun. At ito po, yung sinasabi ngayon ni Senator Jinggoy Estrada. Siyempre, para naman po mapagbigyan ng patas na paglalahad at reaksyon sa balita pong itong si Senator Jinggoy Estrada, basahin po natin yung kanyang panig. Statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on the filing of cases before the Sandigan Bayan. We will exhaust all legal remedies.
O siyempre, kasama na rin dyan yung kung sakasakaling labasan siya ng warrant of arrest, yung motion to quash, no? O kaya, yung kung sakasakali naman na maaresto na siya, yung petition for bail, lahat ng mga kaparaanan. At dito naman inilahad niya yun, ano? Sa kasalukuyan, inihahanda ng aking mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang mapakita ang mga irregularidad sa naging proseso. No, yun ang paniniwala ni Jinggoy Estrada. Hindi daw po tama ang naging proseso. Ayon pa sa kanya, gayon din ang mga ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Mukhang ito po kasing sinasabi ngayon ni Jinggoy Estrada dito ay matter of defense na po ito. Tandaan po natin, ang kailangan lang naman para po sa pagsasampa ng information sa korte ay yung probable cause. By the way, ang information as defined under the rules of court, ito po yung akusasyon na nakasulat, an accusation in writing charging a person with an offense and filed with the court, no? Kaya basically, ito po yung mga datos na isinusulat at pinaparatangan ng isang tao at eventually inihahain sa korte para po sa isang di umano'y paglabag sa batas, no? Kaya kung sinasabi dito ni Senator Jinggoy Estrada na hindi po nabigyan ng pansin yung mga ebidensya, matter of defense na po yan. Dapat niyang inire-raise yan sa paglilitis na. Pero syempre, karapatan niya naman po ito, kaya binabasa lang din naman natin. Kabilang dito, ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO. Letter na nagsasaad na walang anumang record na siya ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Yun yung pinakadepensa ngayon nitong si Senator Jinggoy Estrada po dito no? Na wala daw pong insertion siyang ginawa. Isa itong mahalagang ebidensya na tahasang pinapabulaanan ang lahat ng alegasyon laban sa kanya, subalit sadyang isinantabi, no? Bukod dito, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makita at mapag-aralan ng maayos ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman upang makapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration bago pa isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang ganitong labis at hindi makatwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa kanyang karapatan to due process. Yun na yung sentro ngayon ng kanyang depensa. Sinasabi niyang na-violate daw po, nalabag ang kanyang karapatan to due process. Kapansin-pansin din na mula nang magpalit, ito na, political na naman, ang liderato sa Senado, naging mabilis ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc. Actually, ang bagal-bagal na nga. No, galit na nga ang tao. Nangako na ang ombudsman noon, nagsalita, December pa lang, dapat nasampahan na kayo ng kaso. Anong petsa na? Mayo na. Hindi pa ba mabilis yun? Ay, hindi pa ba, sa tingin nyo ba, mabagal pa rin yun? Talaga nga naman, ano? Yan uulitin ko yung political na sinasabi niya rito. Kapansin-pansin din na mula nang magpalit ng liderato sa Senado, naging mabilis ang pag-usad ng kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc. Barely a week after the DOJ issued its resolution in my case, agad nagsampa ng kaso ang ombudsman ang hindi nagsasagawa ng sarili nitong masusi at independent fact-finding investigation. Sa ilalim ng umiiral na proseso, mahalagang bahagi ang fact-finding investigation bago magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng ombudsman na magkakaroon ng independent review and resolution on the merits of the case. Batay sa mga pangyayari, malinaw na kailangang suriin kung naisakatuparan nga ang pahayag na ito. As he said before, mga tol, if this is the price that he have to pay for standing on his principles and for he believe in what he believe in, then so be it. Yan po para pala yung victim na itong si Senator Jinggoy Estrada dito, no? Parang sinasabi niya na dahil sa paninindigan niya sa kanyang mga prinsipyo, ito na po ang kanyang kinakaharap. Naniniwala ba kayo dito? Mga tol, matanong ko lang kayo muli. Ika-4 na tanong po natin. Naniniwala po ba kayo? O i-rephrase ko para hindi kayo malito.
no? Kasi I believe mas maraming hindi naniniwala po dito eh. Type 1, kung kayo po'y hindi naniniwala sa mga sinasabi ngayon ni Senator Jinggoy Estrada, at kung kayo naman po'y naniniwala, type 2. Ulitin ko lamang po. Type 1, kung kayo po'y hindi naniniwala sa mga sinasabi nitong si Senator Jinggoy Estrada, at type 2 naman kung kayo po'y naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Okay? O, ang dami pong sumasagot na naman ng number 1. Ito talaga, Senator Jinggoy Estrada, ang katotohanan sa mga saloobin ng mga Pilipino ngayon. Halos wala na talagang naniniwala sa mga sinasabi mo. No, yan no? Naka-live po kami ngayon, 3,000 mahigit ang nanonood kay Top 1, at ang mga comment na nababasa ko kahit panoorin ito sa replay ay number 1. Merong pong nag-number 2, isang piraso. O, meron pong naniniwala sa inyo rito, isang manonood po namin. Na kayo po'y nagsasabi ng naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Pero the rest, majority, super majority ng mga manonood ni Top 1, hindi na po naniniwala sa mga sinasabi ninyo. At sa huli, dagdag pa po ninyo rito, ipagpapatuloy nyo ang paghahanap ng katotohanan at ang pagtatanggol sa inyong pangalan sa tamang forum at alinsunod sa batas. Ito naman, maganda naman senyales ito kasi mukhang hindi po tatakas ito pong si Senator Jinggoy Estrada. No? At dahil nga po sa mga issue na ito, pakinggan na mismo natin yung mga naging bahagi ng press conference nito pong si Assistant Ombudsman Michael Clabano kanina. Dito, ipinapakita niya po ang copy ng mga dokumento or information, no? Kaugnay po ng mga sinampang kaso sa mga binanggit po natin personalidad sa pangunguna nito pong si Senator Jinggoy Estrada. Yan po, hawak-hawak ni Assistant Ombudsman Miko Clabano. At syempre, pakinggan po natin ang kanyang pahayag. In the media, today, the Office of the Ombudsman has approved a review resolution that has caused the immediate filing of criminal sets of information before the Sandigan Bayan against Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, and several local DPWH engineering officials. Following a rigorous and independent evaluation of the investigation forwarded to us by the NBI DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force, our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 and violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act number 3019. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bonoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Denril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Yan nadinig po natin mga tol. Ang pinakapangunahing basihan, yung insertion, illegal insertion. Pero again, itinatanggi po yan ni Senator Jinggoy Estrada. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. The office acknowledges that the LBRMO, Legislative Budget Research and Monitoring Office, has issued a certificate regarding the absence of documented initiation of budget insertions by the respondent. However, this certificate does not capture
all stages of the budgetary process. O, yun ang sagot ng ombudsman, ha? 'Di ba? Minention ni Jingo Estrada, hindi raw inappreciate. Di daw totoo yan. Kasi ito nga, sinasabi ng ombudsman na hindi yun kumpleto. No? Ngayon, kanino tayo maniniwala? Siyempre sa huli sa korte. Again, para na rin sa kalinawan po ng lahat, ito po ay mga akusasyon pa lamang kay Senator Jingoy Estrada. Sa huli, korte po ang magsasabi kung siya po ay may kasalanan o wala. Wherein insertions may be made in a layered method. I would also like to clarify the status of the other individuals originally named in the complaint. The charge Anyway, lagpasan na natin yan. Ano? Ang puntuhan natin ano nang mangyayari ngayon sa majority block ng Senado? Yung 13 Judas. No? Si Senator Ping Lacson, merong observation po dyan. Sabi niya, plunder cases could flip Senate to minority within weeks. Ayan Pero ganito kasi ang sitwasyon dyan mga tol sa totoo lang. Kapag ka nagkapit tuko, ito pong si Alan Peter Cayetano sa kanyang posisyon bilang Senate President at nanatili ang suporta sa kanya ng 12 kasama niya sa Senate Majority, mananatili pa rin po ang Senate Presidency kay Alan Peter Cayetano. Regardless kahit magtago si Bato de la Rosa, regardless kahit magtago o sumuko, eventually ito si Bongo at makulong man itong sina Jingoy Estrada, si Chis Escudero, Rodante Marcoleta at Joel Villanueva at even ang magkapatid na Mark at Camille Villar at saka ito pong si Robin Padilla. Ang matitira na lamang posibleng walang kaso si Amy Marcos at Lauren Legarda. No? Saka si Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ibig sabihin, kung makapagpiyansa yung mga bailable, nandoon sila. Itong mga non-bailable offense, kung hindi makapagpiyansa, nasa kulungan. Kung hindi nila magagawang baguhin yung tinatry nila ngayon na rules ng Senado na makapag-online participation at online voting, ganito ang mangyayari dyan mga tol. No? Mananatili ang Senate Presidency kay Alan Peter Cayetano, pero ang mga committees maaaring maglaho na sa kanila. Kasi sa committee pwedeng mag-move ang mas maraming bilang. 11 po ito. Kung wala na physically present itong mga majority senators, ilan sa kanila, mas lalamang na ngayon sa bilang ang minority. At ang gagawin lamang po ng minority is to move ng motion to declare all the positions vacant except Senate Presidency. Kaya parang magiging puppet na lamang ng minority mismo itong si Alan Peter Cayetano. Biruin mo, Senate President ka pero ikaw mismo wala kang magagawa sa mga committees dahil ito ay pamumunuan na eventually ng mga minority members ng Senado. Nakakahiya po yun. Kaya kung meron kang delikadesa sa mga susunod na panahon, Alan Peter Cayetano, kahit meron kayong bilang na 13, magpusa ka ng bumaba sa pwesto. Dahil aanhin mo ang Senate Presidency kung wala ka namang kwenta. Dahil lahat ng desisyon ang masusunod ay eventually ang 11 na minority ngayon. At mataas ang pagtingin sa kanila ng publiko ngayon. In fact, na-redeem na nga po ng 11 na mga senador ngayon, particular yung mga pinaghinalaan ng publiko before na sina Senator Win Gatchalian, Senator JB Ejercito at Senator Mig Subiri dahil nga po binawi nila yung pirma nila sa Blue Ribbon Committee report. Pero lahat yon nakalimutan na. Kung hindi man nakalimutan, pinatawad na ng tao at ngayon tinitingnan sila bilang mga magigiting, matatapang, no, at naninindigan sa tama at paniniwala ng mas maraming mga Pilipino. Anong masasabi ninyo dito po sa ating topic mga tol? Kindly comment sa chat area or sa comment section. Sa replay din po natin, mag-comment lamang po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.